Meron tayo ngayon dito na Yamaha NMAX V3. And hindi lang siya basta yung Yamaha NMAX. Siya yung Yamaha NMAX TechMax. Marami sa ating mga consumers ang hindi nakakalam kung ano ang difference ng NMAX V3 na standard at saka yung NMAX na TechMax. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin yung difference ng dalawa at saka kung ano yung meron tong TechMax compared sa standard NMAX. Shocks, air filter, taillight, upuan, yung keyless, tapos yung mga buttons, pareho sila. Even yung pockets, yung charging port, and yung pocket din dito, pareho sila. Pero ang major difference nila is nandito. Ang Yamaha NMAX TechMax ay equipped with YECVT. Ibig sabihin, hindi na siya yung traditional na automatic system. Gumagamit na siya ng electronic CVT. Hindi na siya gumagamit ng traditional na bola sa CVT system niya. And dahil naka-YECVT ka, ito na yung Y-shift. Para saan nga ba yung Y-shift? Nagbibigay sa iyo ng control to ng 3 levels of downshift para makontrol mo yung acceleration and deceleration. To put it simply, parang binibigyan niya ng boost. Mahirap siya ipaliwanag verbally, pero once nagamit mo na siya, mararamdaman mo yung boost talaga. It gives you the turbo feeling, pero hindi siya turbo. For deceleration naman, kunwari, pababa ka ng bundok, syempre, nag-free wheel ka, instead of braking, tsaka para maiwasan din yung pag-init ng brakes, you can use yung Y-shift para mag-act as an engine brake. Same sa acceleration, may 3 levels din. Pero, hindi siya katulad sa manual na pag bigla mong dinown-shift yan, biglang kakabyos. Hindi siya katulad nun. Malumanay lang siya, pero mararamdaman mo yung pag-decelerate using the engine brakes. Third is yung panel. Ito siya. As you can see, dalawa yung display niya. Ito yung standard na speedometer, yung fuel gauge, tapos yung odometer reading. Dito naman sa baba is yung iba pang display. So, accept muna natin. Hindi siya touchscreen, pero itong gagamitin mo para sa controls. Ito yung home and back. Ito yung accept or okay. Ito yung up and down. Yan. Then again, ito yung Y-shift. Etong mga to, tsaka ito, wala yan sa standard. And meron pang isang button dito. Ito yung button para sa mode. Makakapili ka between touring and sports mode. I-accept na natin. Ayan. And then, ayan, makikita nyo, ayan yung indicator, T-mode or touring. Ayan, makikita mo rin doon. Pwede mong palitan yan. I-click mo to. Magiging sports mode yan. Ayan. Makikita mo rin dito yung indicator ng YECVT kung anong level ka na dito sa Y-shift. Pag gumandar ka, tapos tinap mo yung Y-shift, yan, lalabas dyan kung 1, 2, or 3. Lalagay din doon kung nag-proceed siya sa pag-shift. Kagaya niya naka-off, iilaw yun. Ibig sabihin, hindi pa pwedeng mag-shift. May 3 options tong display. Ito yung una niya, yung YECVT, tapos ito, yung pinaka-RPM niya. Dito makikita mo rin yung oras sa upper left corner. Other information that you will see here in the dash is, ito nga, yung turn indicators, left and right. Tapos ito pa yung iba, yung check engine, temperature, ABS, stop and start system, headlight, kung naka-high or low, traction control, remote, tapos yung CVT, kung kailangan mo na pa-check yung CVT mo. Pag click mo yung home, yan, or yung return, ito ang makikita mo. Yan. Average speed, pwede mo up, down, using these buttons. Yan, yung mga info na makikita mo. Nandyan yung coolant, battery, average speed, average fuel. Yan. Kung gusto mo puntahan yung settings, you have to press this. Ayan. Tapos nandyan yung options, yung controls mo sa music, yung auto or trip, meter display, navigation, notification, weather, and yung iba mang settings. Dito sa music, makokontrol mo yung music mo kung in-next mo or previews using the buttons. Dito naman sa auto or trip, yan, pwede mo i-reset yan. Then, meter display, pwede mo palitan yung mismong display dito. Kagaya kanina, yung YECVT info, tsaka yung RPM ang makikita mo. Pero pag pinalitan mo yan, ito yung options. Yung tachometer ECVT, yung echo. Yan, ipapakita niya yung running average fuel consumption dyan.
papakita niyan habang umaandar ka. Yung speed, very basic, ganyan lang siya, blanco lang. May maliit na bilog lang sa gitna niyan, then as you go faster, lumalaki yung bilog niya. Yun lang yun. Sa navigation naman, pwede din mag-flash dito yung mapa. So instead na may nakalagay kang phone holder dito sa handlebar mo, hindi mo na kailangan yun kasi nandito na siya sa dash. Para magamit mo yung navigation, kailangan mong i-download ito, yung Garmin Street Cross. Pwede mo rin check yung notifications sa phone mo instead of ilalabas mo yung phone mo. Lalabas din dyan. Then yung weather nakasync din sa phone mo. And ito yung iba pang settings. Yung traction control, pwede mong i-on and off dyan. Then yung connection, pwede mong i-on off yung Bluetooth dyan kung gusto mo naka-on parate. Para pag-start ng motor mo, auto-connect na yung phone mo. And then, information reset kung may i-reset ka sa mga data na nakikita dyan sa dash mo. Pwede mo rin i-adjust yung clock, yung brightness, and yung unit display. So for example, yan kung kilometer or miles, sa fuel kilometer per liter, or gusto mo miles per gallon, ganun, or temperature, Celsius or Fahrenheit. Pag-usapan natin ngayon si Street Cross. Yan. Dapat naka-on yung Bluetooth mo and yung data para makakonect ka. Ayan, pairing successful. Proceed. Pag connected na yung phone mo, lalabas na yung ganong icon, which means connected na yung phone mo dito sa motor. Then, tap mo lang yung home button para magpalit ng display. Ayan. Makikita mo na yung navigation dyan sa display mo. Pwede mo siyang i-zoom in and i-zoom out. Pag mag-i-input ka ng destination mo or yung pupuntahan mo, you have to use your phone. And after mo i-set yun, tsaka na-display yung mga dadaanan mo dyan. And another thing is, hindi siya katulad ni Waze na ipapakita sa'yo yung live traffic situation ng dadaanan mo. So, ibibigay niya sa'yo yung pinamabilis na route papunta sa destination mo. And yun na yung major differences between the standard NMAX V3 and the NMAX V3 TechMax. Gagawin pa natin ng full review itong Yamaha NMAX TechMax, kaya abang na lang sa mga susunod na uploads dito sa mga social media channels natin. Again, this is Nathan Santiago of Tanmoto. Stay dry and ride safe. Ingat sa daan.